Ayan, good morning mga libreng babasahin. Namimigay po kami. Meron tayong Bible, ating papamigay ng Bible. Salamat po. Nawa ay hindi mo. Nawa ay hindi mo. Good morning po, pakikomento mo siya. Ang dami ng tao. Pag Saturday, maraming tao. Praise God. Ayan. Praise the Lord. Hindi kaya mo. Lord, salamat po. Nawa po ay mag-share. Sa pangalan ng Jesus, tulungan po kami, samahan, gabayan ng iyong kapangyarihan para po makapangaral ng iyong salita dito sa lugar na to. Awa po ay hindi po mungo ang aming sharing ng Word of God. In the name of Jesus, salamat po. Ikaw po ang makita sa amin, hindi po kami. Pakicomment nga po dyan, kapatid kong lingongo. Salamat po. Let your name be glorified, magnify in our midst. Salamat po na ikaw ang aming Diyos. Pakicomment nga po kung lingongo para hindi po masayang ang ating live. In Jesus' name, amen. Yung may gusto po ng Bible, ayan, kung sino, pakuhain mo na lang kung sino ang may gusto ng Bible. Yes. Hello po, good morning. Paki-comment naman po kung hindi ngongo, hindi ko lang po makita. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Praise God! Hallelujah! Good morning po! Good morning sa mga tao na busy sa pamimili ng mga makakain. Magandang umaga po. Andito po kami para patuloy na magbahagi ng pag-ibig ng Diyos dahil po ang pag-ibig ng Diyos ay napakahalaga. Kahit po tayo ay maraming ginagawa, nawa po yung ating tenga ay makinig dahil ang salita ng Diyos ang patuloy na magbabago sa ating buhay. May mga libre po kaming basahin. May Bible din po dining libre. Kung sino po ang gusto ng libreng Bible, dumampot po din. Ang lumalapit sa Diyos ay hindi itataboy. Mapalad ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para baguhin tayo. Ano po? Ama, sa pangalan ni Jesus, nandito po kami. Samahan niyo po kami ng iyong kapangyarihan. Magpadala ka po ng laksa-laksang mga anghel para samahan kami upang ang mga tao ay makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po na maganda ang panahon at loobin mo na marami po ang makarinig. Dahil libre po ang salita ng Diyos. Hindi po kami nanghihingi, wala po kaming sobre, wala po kaming buslo para manghingi ng pera. Kung kami po ay may pera, bibigyan po namin kayo ng pera. Pero ang amin pong ipinamimigay ay masigit pa sa pera at kayamanan. Dahil ang salita ng Diyos ay magbabago ng buhay. Gusto niyo po, nanay, ang Bible? Basahin niyo po, ha? Galing po sa Lord yan. Salita po ng Diyos ang naandyan. God loves you po. Salamat po sa taong ito na siya mismo yung humingi ng Biblia. Makakasumpong ka po ng kaligtasan. Salamat po. Jesus love you po. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Sabi nga po doon, umulan, umaraw, kailangan pong ibahagi ang kaligtasan dahil malapit na pong bumalik ang Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay katulad ng isang magnanakaw na walang nakakaalam ang kanyang pagdating. Kaya sabi sa Biblia, magsipaghanda ang mga tao dahil ang pagbabalik ng Diyos walang nakakaalam. Kaya po sa umagang ito, nandito po kami para padalang kayo ng mabuting balita ng kaligtasan. Dahil yun ang pinakamaganda na dapat nating marinig
yung mabuting balita, balita ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Doon po sa dulo na naabot ng aking tinig, makinig habang pwede pang makinig. At sa mga establishmento, magandang umaga sa inyo po. At ang pagpapala ng Diyos ay patuloy natin maranasan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ang susi ng lahat. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay susi ng lahat. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po, makinig ang may tenga habang araw pa at hindi pa dumidilim. Dahil kapag dumilim na, kapag gumabi na, wala na po tayong magagawa. Mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos, sila ay kakaawaan ng Panginoon. Pero kawawa yung mga tao nire-reject si Jesus Christ. Tinatanggihan yung mga mababasahin tungkol kay Jesus. Kawawa po pagdating ng panahon. Hindi po relihiyon. Hindi po relihiyon ang dala namin dito ha. Walang relihiyon na makapagliligtas. Kahit pasukan mo ang lahat ng uri ng relihiyon. Kaya po ang dala namin ay the love of Jesus. Kapag tayo ay may pag-ibig ng Diyos, masusumpungan natin yung kaligtasan. Hindi po relihiyon. Kaya po, andito kami para bahaginan tayo ng salita ng Diyos at ang dala namin para sa inyo ay relationship with the Lord. Personal, para matanggap mo ang kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Hindi po bangungo, kapatid. Salamat po sa mga, may Biblia pa po kami dito, libre po. Babasahin po yan. Pero kung kayo naman po ay may Bible na, salamat po. Basahin nyo na lang po sa mga tahanan nyo ang Biblia para po, sabi doon, yung palang mga taong nagbabasa ng Biblia ay matalino. Gusto po ba nating tumalino? Magbasa po tayo ng Biblia. Ang alam ko po, kapag kinakasalang tao, parang binibigyan ng Biblia. Nasaan na po yung mga Biblia no? Nung kayo kinasal. Baka po inaamag yan sa tahanan. Basahin na po natin kasi malapit nang bumalik ang Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay manumbalik na sa Diyos. Sige po, God bless po. God bless po. Basahin po natin ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay magbibigay ng pag-asa sa mga tao. Dahil maraming tao ngayon nawawala ng pag-asa. May sakit, may karamdaman, natatakot. Pero ang Panginoon natin, na pinako sa cross, ang handog ay buhay, kapayapaan, pag-ibig, kaligtasan. Bawat sa Panginoon lamang natin matatagpuan. Kaya po, makinig po, magbabasa po ako ng salita ng Diyos na galing sa Biblia. Ayun po, yan po, huwag nating lampas-lampasan. Dumampot po kayo dyan. Kung sino po ang dadampot, mapalad po yun. Kung marami pa po kaming Biblia, marami pa kami sanang ipapamigay. Salamat po sa mga namimigay ng Bible, kaya ipinapamigay din naman namin. Amen? Salamat po. Amen. Praise God. Ayan po, Bible na Tagalog, Ma'am C. Sa'yo na po yan. Yan, basahin niyo po. Kasi pag binasa niyo po yan, mababago po ang inyong buhay. Opo, opo. Yung iba po kasi ay nilalagay lang sa tukador. Tagalog po yan, ma'am. Old Testament at New Testament. Wala pong bayad, libre po yan. Opo. Yes, ipinamimigay po namin ang salita ng Diyos. Hindi po kami humihingi ng bayad. Salamat po. Ingatan mo po si Ma'am C. Salamat po sa pagkuha niya ng Bible. Amen. Totoo po. Yan, mapalad po kayo. Binigyan na kayo ni Lord ng Biblia. Salamat po. Tinanggap niyo na po ba si Lord? Okay, salamat po. Continuous na lang po. At pananampalataya po ang susi para lalo kayong pakinggan ng Diyos. Salamat po, Ma'am C. Ingat po.
Ayan, purihin ang Diyos. Salamat. Kung kami marami pang Bible, ang sarap mamigay ng mga Biblia. Kasi kapag bibili nyo sa bookstore yan, 300 po yan, yung mga Bible. Nawa po may mga mamimigay pa ng mga Biblia para marami pa na tao na mabigyan natin. Amen? Ganon po ang pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Panginoon na tayo ay matuto at yung salita po niya ang magbibigay sa atin ng talino. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi kaya ngungo. Hindi ko po kayo makita. So, hindi po ngungo siya. Amen. Praise God. So, magbabasa po ako ng salita ng Diyos sa John 3. Punta po tayo sa John 3:3. Amen. Wala ka na lang. Mamaya na ako na. John 3:3. Bubuksan ko po itong John 3:3 at tayo po ay mag-morning devotion. Morning pero tanghali na. Babasahin ko po yung Juan. Ate, babasahin po. Libre lang. Libre lang po, babasahin. Para po. Libre pong basahin. Dumapot na lang po kayo dyan, ha? Kasi Jesus love you. Babasa lang po ako ng Biblia. Huwag po kayo mag-alala. Wala po kaming puslo. Wala pong sobre. Ang dala namin ay pag-ibig ng Diyos. Sabi po dito, ito po ay istorya ni Nicodemus at ni Jesus Christ. Sabi po, babasahin ko po, ha? Ayan, para maliwanag. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyo, malibang sumasa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak ulit? Tanong ni Nicodemo, sinasabi ko sa inyo, Ani Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinapanganak sa laman ay laman, at ang ipinapanganak sa espiritu ay espiritu. Espiritu. Hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinapanganak sa laman ay laman, at ang ipinapanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan paroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman. Guro ka pa naman. Kayo ng Israel ay hindi nyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay na sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi Kayo po ba yung nag-ano nung ang bumaba mula sa langit ng tao. Arin pong Juan, puntunin niyo po arin Juan. Anong ano nyo po? Biblia po yung Juan. Po yun, tatlong persona din. Sabi po dito,
Sa verse Wala pong 14, religion, at kundi kung paano religion sa itinaas ni Moses Isa naman po ang natin ahas kanina. doon sa ilang, gayon din naman kinakailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O, punta na po tayo sa John 3:16. Pinakabuod ng Biblia. John 3:16 to 17. Wala pong Bible, Buod libre ng lang po Biblia. yun. Libre. John 3:16, 17. Galing doon sa John 3:3 to 7. Sabi Ate, dito, libre lang po. gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Pinatulan sila. Pinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit binibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Salamat po. So, sa umagang ito, yan po ang salita ng Diyos na patuloy na ipinaparating sa lahat ng mga tao all over the world. Dahil po ang command ng Diyos ay matatagpuan sa Matthew 28:16 to 20. Pumayo kayo, mangaral ng salita ng Diyos, turuan ninyo ang mga tao na manampalataya kay Kristo, turuan nyo ang mga tao na magpabautismo sa tubig, Libre at lang po, libre. turuan ninyo ang mga tao na ipamuhay ang salita ng Diyos at ang Panginoon ay siyang tabangan tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay. O, yun po, napakaganda ng salita ng Diyos. Ano po pala ang sinasabi dito sa pinag-usapan natin? Dito po sa ating pinag-usapan, ano po ang ating matatagpuan dito? Ito po ay nag-uusap si Jesus at ang isang guro. Teacher, Nicodemo, sino po nakabasa na sa inyo? Yung si Nicodemo ang kausap ni Jesus Christ. At itong si Nicodemo ay pumunta kay Jesus Christ gabi po hallelujah siguro na pumunta kay Jesus Christ para magtanong ano ba yung ibig sabihin ng born again. Kaya gabi pumunta si Nicodemo. Kaya po mayroong usapan sila dito. Ang sabi ni Nicodemo, Guro, Jesus, paano ako may ipanganak na muli? Ang laki-laki ko na, ang tanda-tanda ko na. Magpapasya pa naman ako sa tiyan ng Wala aking po. nanay. Libre lang po, Yun po ang libre. tinanong ni Nicodemo kay Jesus Christ. Kaya sumagot si Jesus Christ, ano ka ba naman Nicodemo? At talino ka pa naman? Guro ka pa naman? Hindi mo alam yung salita ng Diyos. O tingnan niyo po, pinagsabihan ni Jesus Christ itong si Nicodemo kasi matalino, nag-aral. May degree holder, teacher, guro, abogado, nurse, sa panahon natin. Pero hindi naintindihan. Libre lang po, Nawawaan yung salita ng Diyos. Kaya ipinaliwanag ni Jesus Christ kay Nicodemo kung ano yung ibig sabihin ng be born again to see the kingdom of God. Woo! Purihin ang Panginoon. Kaya po, wag po kayong magtaka, may nangangarap po sa ganitong palengke para po makarinig ng mga tao ng salita ng Diyos. Para po
kingdom of God. You must be born again to see the kingdom of God, the Bible said. Pero ang mga tao, allergy sa born again, ay yung pala ang susi para pamunta sa langit. O, balik na po tayo sa John 3:3 para maunawaan po natin. Sabi doon, sabi ni Jesus Christ, sa verse 3, John 3:3 na po tayo. Sinasabi ko sa inyo, si Jesus Christ po ang nagsasalita, ha? Kami po ay inuulit lang namin yung nasa Biblia. Nagsasalita lang po kami, ha? Wala po akong kapangyarihan na iligtas kayo. Wala po akong kapangyarihan si Jesus Christ po. Kami po ay nagsasalita lamang. Ano po? At ang aming sinasalita ay nasa Biblia. Para po tayo ay maging matalino, para po tayo ay maligtas ang ating mga kaluluwa. May libre pong babasahin. Libre po, walang bayad. Napot lang po kayo dyan. Jesus love you so much. Okay, paliwanag ko po yung sinasabi na kailangan ng isang dahil mag-born again. Na po, marami ko rin ang makaunawa. Tinatawanan pa kung minsan yung born again. Pero alam nyo, yung mga tao tumatawa sa kagaya namin, yung nangangaral, yun po ang magpaparusa. Kasi inutusan niya po yung mga tao na ibahagi ang kalitasan, mamigay ng aral. Kaya po yung nagre-reject ng Biblia, nagre-reject ng babasahin, hindi po sila sa Diyos. Kaya po, mapalad yung tumatanggap. Hindi itataguri ng Panginoon. Ililigtas. Dahil tutulungan niya yung mabuting balita ng Diyos. Ito na po, baraan kayo. Sabi ito. Sinasabi ko sa inyo, Jesus po ha, maliban, ito po ha, makinig po mabuti, maliban na ang isang tao ay ipanganak sa tubig at sa spirito, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So, inihalimbawa po dito, yung hangin. Yung hangin po ba nakikita natin? Hindi. O, ayan, pero nararamdaman ko may hangin. O, lakas ng hangin po, o napayilong balda ko. So, inihalimbawa ni Jesus Christ, yung pagiging born again Christian ay katulad ng isang hangin. Hindi natin nakikita ang Panginoon, pero nananampalataya tayo na may Diyos. Sino po sa inyo naniniwala na may Diyos, bagamat hindi natin nakikita? Sino po? Mamsi, naniniwala kang may Diyos? Nanay. Ay, salamat. Yun po yung sinasabi doon. Naniniwala tayo na may Diyos, bagamat hindi natin nakikita katulad ng hangin. Pero nararamdaman natin ang Panginoon. Para kay Jesus. Bakit sino lumikha Libre ng lang po ng araw, bayan. ng buwan, Namimigay po kami, ang dami nang nangingiha. ng mga nasa Maganda po paligid yung natin? babasahin. Ang lumikha po niya na walang iba kundi si Jesus Christ. O patawigan po, patulong po niya, mabalad ang inaasda, so ang mga singer natin. Salamat po na po. Kaya salamat po, sir. Sabi po doon sa ating binasa, hindi natin nakikita ang God. Pero yung mga nilikha niya, yung langit na yung kalawakan, siya po ang lumikha niyan. Sabi sa John 1:1. Kaya po, yan ang patunay na may Diyos. Hindi man natin nakikita, pero naniniwala tayo na may Diyos. Yung po ang sinasabi dito. Ang isang tao po pala, kailangang ipanganak na muli. Paano po yung ipanganak na muli? Balik po tayo sa Genesis. Ito ba si Eva, si Adan nagkasala? Ano po yung kasalanan ni Eva at Adan? Kinain po nila yung bunga ng puno ng kahoy. Na sinabi ng pag yung papakailman niya bunga ng kahoy, kapag pinakailman niyo yan, kayo ay magiging matalino. Pinakailman po nila yung bunga ng kahoy. Kaya po ang mga tao sa panahon ngayon ay matatalino na. Bakit? Tingnan niyo po, yung DNA pwedeng i-alter, palitan ng iba. Nakakagawa na sila ng baka, ng mga hayop na inaalisan ng DNA. Bakit? Sa sobrang talino ng mga tao, kung ano-ano ang kanilang ini-invento. Sa panahon po natin, kung kayo magbabasa, mayroon po si Elon Musk. Ano nga ba si Elon Musk? Mayroon siyang inimbento. Ilalagay
naging matigas ang mga ulo ng taong dalaw ni Eva at Adan, kaya po sila ay nagkasala. Kaya po sa panahon natin, tingnan niyo ang mga tao, yan ang talino. Pwede nang gumawa ng isang tao, cloning, pwede nang gumawa ng robot. Tingnan niyo po yung talino yung robot. Sa mga susunod na panahon, mawawalan ng trabaho yung mga tao. Bakit? Ibabalik sila yung robot sa restaurant. Anoon po kayo, napakatatalino ng tao ngayon. Ang dami silang nang-invento. Pero, ito po ay isang abomination sa Lord. Imagine mo ng tao lalagyan ng microchip ng computer. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, ito na yung panahon para tayo ay manumbalik sa Kanya. Kaya po, sabi dito, hindi po pupunta sa langit ang isang tao na hindi tatanggapin si Yesu Cristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay. The Bible said po yung mga sinasabi namin, it is written from the Bible. Kaya po, bumili po kayo ng Bible, humingi kayo ng Bible para mabasa natin ang katotohanan at ang katotohanan ang patuloy na magpapalaya sa atin. Sa sobrang katalinuhan ng tao, makapagawa na sila ng kamukha natin. Ganon, sina Bill Gates, sina Elon Musk, sila po ay behind sa institution. Kaya po hindi po pwedeng magsama ang science at saka biblical truth. Kasi yung science, ang ginagawa nila, sariling talino, ayaw nilang maniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, pati tao. Kaya maraming scientists ay atheists, ayaw nila kay Jesus Christ. Pero ang hindi nila alam, kung wala si Jesus Christ, wala tayong hininga. Dahil si Jesus Christ ang nagbigay ng buhay mo, ng hininga mo, ayon sa John 1:1. At tandaan po natin, kaya po ang Biblia ang magsasabi sa akin kung ano tayo sa harapan ng Diyos, kung sino tayo, kung ano dapat natin gawin. Kaya sabi ko, awit 119, 105, ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating lalakaran upang tayo ay makalakad sa matuwid na daan. O sino nga po ba yung presidente na ang kanyang katigain ay lumakad sa matuwid na daan ng tao? Di po ba? Napakaganda ng plano ng Panginoon. Binibigyan tayo ng insight, ng talino, para tayo ay maging matalino. So, mali bang ang isang tao ay mag-born again Christian, hindi siya paghaharian ng Diyos. Bakit hindi tayo paghaharian ng Diyos? E kung anong kasalanan natin? May naman na tayong kasalanan kay Eva at Adan, tapos yung kasalanan natin ngayon. So, ano po ang sikreto para pagharian ka, ako, personal, ng Panginoon? Mayroon po tayong mga gagawin. Sabi po dito sa John 3:16 na tayo. So ito po yung susi. Pag tayo ay na-born again Christian, tinanggap mo na si Jesus Christ, humingi ka na ng kapatawaran, inilala mo siya, yan po mag-uumpisa na magiging matalino ka na. Kasi magbabasa ka ng hindi At yung salita ng Diyos ay ipapamuhay na natin. Doon na po papasok yung himala na yung ating mga mata ay mabubuksan. Habang hindi pa pala tayo po naging Christian, ang ating po palang mata ay sarado. Spiritual po hindi po literal. Pag tayo ay bulag ngayon, ay tayo gaganyan. Ang ibig sabihin po nun yung spiritual na mata, ayaw mong kilalanin, ayaw mong tanggapin si Jesus. Kaya po ang sekreto, be born again to see the kingdom of God. At sabi dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. O tingnan niyo po, mahal na ang Diyos, Ama, ang mga tao sa sanlibutan. Kaya, isinugo niya. Sinong isinugo? Ang kanyang buktong na anak. Sino po? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Isinugo niya. Ipinanganak ni Mariam Terhet. Nagkatawang tao po si Jesus. Sabi po sa John 1:1, ang Diyos ay nasa langit at ang salita
Kaya po, inaalala natin pag Christmas, si Jesus, isinugo. Ano po ang tungkulin at trabaho ni Jesus Christ? Kaya isinugo sa lupa. Siya yung magliligtas sa iyong kaluluwa at sa aking kaluluwa. Bakit ililigtas ang kaluluwa mo at ang kaluluwa mo may impyerno? Sabi dito may kapahamakan. Ayun o. Masahin natin para maunawaan po natin. Isinugo niya ang buktong na anak upang sumampalataya sa kanya. Ang isang tao pala na magsisi, sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak. Ano yung mapahamak? Impyerno po yun. Itatakot sa impyerno yung mga tao na ayaw magsisi at ayaw manampalataya kay Yesu Kristo according to the Word of God. Napakaliwanag po, inuulit ko lang po ha. Mga ate, mga kuya, inuulit lamang namin ang salita ng Diyos. Kasi nasa langit si Lord. At sino po ang magbabasa nito? Siyempre yung mga tao na iniligtas na. Hindi naman pwedeng magsalita ang Diyos. Ay, pagsisi kayo buhat sa langit. Ang Diyos ay gagamit ng mga tao para magsalita, para kayo ay maligtas. O di po ba? Natututo po ba? Mayroon po kasi kapahamakan na dito na nakasulat. At yung kapahamakan na yun po, impyerno. Pero, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, ay ginawa si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Pinahirapan siya, pinako, sa cross, o naghirap pa ilang araw siyang April na po ba yun? Yung Kwaresma? Yung inaalala na Jesus ay napako sa cross? At alam po natin na habang nakalipas si Jesus sa cross, anong ginagawa ng mga tao? Sinisipan, tinuturuan, sinisipa. Grabe ang ginawa kay Jesus Christ. Para kanino po yun? Sa'yo. Sa akin. Kaya namatay sa iyo si Kristo. Kaya wala po pala tayong may pagkahalabang. Kaya po pala walang relihiyon na magdiligtas. Only Jesus Christ. Those who have faith in Him will have eternal life. Ulit ko lang po ha. Sabi po dito, yung po pala yun. Kasi po ang tao, kapag pinapangaralan, ang makinig, ay ang gusto ng salita ng makinig yung tao. Yung mga nakikinig ay matalino. Yan nakikinig na salita ng Diyos ay sa Diyos. Yung mga umayaw sa Diyos, ang po ng Diyos. Sino sa Diyos, nakikinig na salita ng Diyos. Sa Bible set ha. Sabi po dito, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po yung pangako ng Diyos. Yung po yung dinadala namin sa inyo. Ano nang Gusto gusto mo mo? na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya matala lang po ang buhay ng Kristo. Yung po yung gusto ng Diyos na ba? Na ikaw at ako, ay makasumpong ng buhay sa langit pag namatay tayo. Kaya po hindi kami nagkagawa ng bakilan kayo ng kaligtasan. Kumisan, tinatawanan kami. Pero okay lang. Si Jesus nga, tinawanan, tinuraan pa, tinitap pa, ipinapo natin siya ng cross. Alam niyo ba kasi nagpapapang kay Kristo ng cross? Tayo! Kasama po tayo
ang pangako ng Diyos bago dumating ang kahirapan, the great tribulation for the 7 years na paghihirap. Ang pangako ng Diyos from the 3 of years, magkakaroon ng pagdagit, magkakaroon ng rapture, at dadagitin yung mga bala ng malataya at isasama sa langit. Yun po ang pangako ng Diyos. Pinangakuhan ng Diyos ang mga taong mananampalataya kay Jesucristo, magsisisi, nadadagitin niya. Kaya po ang ganda ng pangako ng Diyos. Sabi po sa John 14:1, pupunta ako sa langit, aakyat ako sa langit, babalik ako sa aking tahanan, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan sa langit. At kapag nakapaghanda na ako ng matitirhan, babalikan ko kayo. Sino po ang gustong balikan ng Panginoon para sa English yan, marunong ka. Magbasa, bigyan mo ka yung mga mama. taong mananampalataya, yung mga taong born again Christian, the Bible says, at pinaghaharian ng Diyos. Kaya ito na yung panahon, ang gabi natin sa Jesus para pagharian kayo upang kasama ka sa pagbabalik ng Diyos upang hindi natin maranasan ang tribulation. At hindi po ang tribulation kapag wala kang tatak ng halimaw, disease, wala po, hindi ka makakapili, makakatravel. Kaya po, maging matalino tayo. Ano ba yung tatak na sinasabi ng anti-Christ? Yung mga sistema. Yung mga sistema na ipapatupad ng anti-Christ na to. At kapag hindi sumunod ang tao, kawawa po. Di po ba? Narinig niyo po yung sabi? Nagkakaroon ng great reset. One word po, brother. One word. God, one word. Religious, yun po. Yan po mag-umpisa. Ang sinasabing kahirapan according to the Bible. Kaya po tayo pinaghahanda na manumbalik na sa Panginoon habang pwede pa. Kasi kaawa-awa po ang mga tao pag naabutan ng tribulation. Great tribulation. Pero yung mga nananampalataya ang nagsisi kay Lord, ililigtas niya. Kaya po yun yung dala namin sa umagang ito na matugyan nyo, matanggap ng tao yung kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. Sabi dito, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Tingnan niyo po yung sabi ng salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na kayo mapunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na itapon sa impyerno ang mga tao. Kaya siya ay naghirap sa cross, nagtiis para sa iyo. Imbis na ikaw ang ipapako sa cross, imbis na tayo, siya na. Sinakop tayo ni Jesus at siya yung naghirap sa cross. Napakaliwanag po, ano? Kaya po napakahalaga na tayo nagbabasa ng Biblia para maunawaan natin kung gaano kamahal na mahal ka ng Panginoon sa Kristo. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao mapunta sa impyerno. Kaya nga po siya pinako sa krus eh. Pero may problema si Satanas. Si Satanas mandarabo. Sabi sa John 10:10, ang trabaho ni Satanas ay ano? Pumatay, magnakaw, manira. O tingnan niyo po kaya ang mundo natin. Sabi magnanakaw, daming corruption, deceiving. Ang tao po nilikha ng Diyos na walang kasalanan. Pero pumasok ang kasalanan sa tao sa pamamagitan ni Satanas. Inaya si Evan. Si Satanas mandaraya. Kaya tingnan niyo sa panahon natin nga, daming mandaraya. Magnanakaw, mandaraya, mamamatay tao, nanggagahasa, mangkukulang, sinasamba sa Diyos-Diyosan. Nasa Biblia po, yun po yung mga kasalanan natin. Kaya po kung tayo ay magsisisi, napakaganda ng pangako ng Diyos. Buhay, kalangit. At sabi pa po doon, hindi hinaatulang, maparusahan ang mananampalataya. Hindi naatulan na itapon sa impyerno yung mga tao na nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. So, ang isang tao pala nananampalataya kay Jesus Christ na He is the King and King, Lord of
hindi na papatrosahan, hindi kayo tatawag sa impyerno. Kaso lamang, ay kung hindi mo naman tatanggapin si Kristo, ay wala po. Yan pa nga lang babasahin. Iwas na iwas kayo. Ay ayaw. Tuloy. Ayaw binibigyan namin sa Diyos sa ng Diyos. Binigyan ko ng Bible. Ayaw. Hindi tumatanggap. Paano yun? Paano mariligtas mo ba yung tulo? Hiling. O diba lahat naman tayo may Bible? Basahin niyo po. Kahit ano religion may Bible. Alam ka kakaiba ng Bible na binibigay namin sa Bible, yung isa lang naman yan. Iba-iba lang ang dahil-dahil. Tapos pag-Christian ka, kaya po nalulungkot ang Panginoon. Kapag may nangangaral na ganito, nagtatakot ng tenga, pinging-pingi sa salita ng Diyos. Kayo ba, pag kayo nagsisipay sa mga simbahan nyo, nagtatakot po kayo ng tenga, pag kayo nakikinig sa simbahan ng pare, o ng pastor. Pero pag dito kami nangangaral, ay nagtatakot ng tenga, pinging-pingi. Kaya po nalulungkot ang Panginoon. Yung mga tao na dapat Kristo, iba po ang minamahal. Nagseselos po ang Panginoon kasi nilikha tayo ng Panginoon para siya sambahin. Pero ano sinasamba natin ngayon? Mga pato-pato. Ang dami natin may punto sa mga bahay. Pag naman nagkabagyuhan, bagsak lahat, di po ba? Nagseselos ang Panginoon. Dahil yung kanyang nilikha ng tao, iba ang sinasamba. Iba ang tinuluran. Ito yung tunay na Diyos na nagbigay ng ingat sa akin. Kaya po, sa umagang ito tayo po ang magdidesisyon. Kami po ay naandito para ibahagi lamang na offer, pero kayo po ang magdidesisyon. Ano po? Kung tatanggapin nyo si Lord, salamat. Kung hindi naman, wala po kami magagawa. Ang mahalaga lamang na ibahagi namin yung kaligtasan. You will choose. Kayo po ang pipili kung gusto mo sa impyerno o sa langit. It's your choice. Kami lamang po ay nangangaral. At kami rin sa salita ng Diyos, ang Panginoon hindi kayong pipilitin. Hindi po tayo ginawang robot ng Panginoon. Kung kami ay nag-offer lamang, if you want Jesus Christ, come back to Jesus Christ, repent and be born again, to see the kingdom of God. Maliban ng sandal, panganak na muli, hindi ka paghaharian ng Diyos. Marami po ang tao na sasabihin, pagdating ng panahon, Diyos ko! Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, yun lamang gumagawa sa kanyang kalooban ang kanyang papakinggan. Kaya po sa umagang ito, napakaliwanag, hindi po niloob ng Diyos na tayo ay mapunta sa impyerno. Pero tayo pong tao ang pipili kung saan natin gusto magtiis. Impyerno o langit. Kaya nga po, sabi doon sa Kanyang 14, nandun tayo magtatapos sa umagang ito sa salita ng Diyos. Sabi po sa Juan 14:6, Jesus ang daan, Jesus ang buhay, Jesus ang katotohanan, walang pupunta sa langit maliban na Jesus ay tinanggap mo sa iyong puso. Inakdalit mo na Jesus ay namatay sa krus para sa iyo at sa akin. Nakakalupog tayo ng kaligtasan. Pero kung ikaw na tao na binigyan ng hininga ng Diyos ay wala iyo, wala po, magkakatulan na sa inyo. The Bible says, kaya po sa malang ito, alipit na po magbasahin. Nananagangin po ako ng kaligtasan. Kaligtasan ng kaluluwa. Pero bago po ako, Sa taas ang hingi po si Mami. nanda po natin yung isa. O Jesus. Pagkakali po niya. Bigay mahal ko si Jesus. Pinadaan po tayo sa pinatupunan ng ating magulang. Diyos po sinasabi buhay. Diba, may literal tayo buhay. O kumakakalita ang gabi. Pero, mas mahalaga pa na. Diba, magbuhay sa pagkalamay sa kaluluwa sa lahat. Pagkaluwa tayo sa lahat. Pagkaluwa tayo sa lahat. Yan ang ating kaluluwa. Kaya yung napunta ng Santiago ko, ay sabi ni Lazaro, ay Lazaro! Ang ating
tao yung impyerno. Mag-God tayo sa langit. At ang sabi doon, kaya sa buhay, kaya sa buhay sa langit. Maliban lamang natanggapin mo siya. Siya ang buhay, katotohanan. Ano katotohanan? Sabi sa Roma 3:3, ang lahat ng tao ay makasalanan at walang makapunta sa langit. Lahat ng tao makasalanan. Ibig sabihin, lahat po tayo. Pero, once na tayo ay nagsisi, inilala si Jesus, tayo patatawarin, ibigin ang buhay. That is the promise of God. Hallelujah! Ibigyan ang buhay, buhay na walang hanggang, buhay sa langit. At hindi makapapunta sa langit. Sabi doon, maliban. Tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at tagapagmula ng ating kapwa. Hindi po sa puso ha. Marami pong tao tinatawag si Jesus sa kanilang puso. Pero ang sabi doon, kailangan natin na tanggapin si Jesus ng buong puso para iligtas ka niya at ako. Kaya nga po personal. Tingnan niyo po, gusto ng Panginoon na iligtas ka. Ikaw at ako. Personal po ano? Kaya po hindi relihiyon. Kundi personal relationship with the Lord ang aming binibigay sa inyo sa umagang ito para maligtas ang inyong kaluluwa. Marami pong tao ayaw mabuhay din. Kuya, pagdating ng panahon, sabi ka doon, let me be your vow every time confess that Jesus Christ is Lord. Kaya nga po nagpapadala ang Panginoon ng mga ngaral para maganda po tayo. Maganda. Para ikaluluwa natin ay maligtas habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Diyos sa pagdagit. Totoo pong may pagdagit ha? At kung kayo nanood ng pelikulang Left Behind, ganyan po ang mangyayari. Yung lahat ng mga totoong born again Christians ay mawawala. Kaya po magkakaroon ng chaos. Kaya kung hindi po tayo nakahanda at wala pa tayong Kristo, ito na yung panahon. Nananawagan si Jesus Christ. Now is the day of your salvation. Now is the day of your salvation. Do not harden your heart because tomorrow maybe it's too late. Baka tomorrow patay ka na. Wag na wag kang mamamatay nang hindi mo tinatanggap si Kristo dahil diretso sa impyerno. Kaya right now, Jesus Christ is offering you life, eternal life. If you believe, you will have it. Kapag ibinigay natin kay Kristo ang ating buhay, nagsisi tayo. Tinanggap siya ng ating bibig sa ating puso, makakasumbong po tayo ng kalikasan. Kaya po sa umagang ito, bago po akong manalangin, ito po, tingnan niyo po ito, basahin niyo po ha. Ito na yung panahon na tayo magsisi. Kayuhan ng kasalanan. Hanapin natin si Jesus habang pwede pa. Ang araw ay palapit ng palapit. At huwag po kayong magpapatatak ng sistema ni Antichrist sa noo at sa kamay. Darating po kasi ang panahon na kapag hindi ka nagpatatak ng system po ha, hindi po yung tatak na i-stamp dito yung 666 sa braso kamay, hindi po. Dinaya po ni Satanas ang mundo. Pinadaan niya sa ibang bagay. At ang sabi nga po doon, darating ang panahon, yung mga DNA ng tao mawawala, i-alter. At iba ang mapupunta. Kaya po, sa umagang ito, sabi sa Mateo 11:28, Come, those who are weary and tired, and I will give you rest. Lumapit kayong mga napapagal, may problema, may sakit, may karamdaman, walang pag-asa, lahat. Pinapalapit tayo ng Diyos para tayo ay bigyan niya ng buhay, ng kapayapaan. Ang mundong ito, walang kapayapaan. Ang daming namamatay, ang daming aksidente. Manood po kayo kung ano-anong balita. Chaos, chaos doon. Digmaan, digmaan doon. Hindi po yata tapos ang digmaan sa Israel, sa Russia. Baha doon, sa Davao. Ang dami pong nangyayari. Yan ay sign ng pagbabalik ng Panginoon. At bago bumalik ang Panginoon, kailangan ng lahat ng tao, every nation ay makarinig ng salita ng Diyos. Kaya po hindi kayo nagtataka sa mga YouTube, sa FB, sa Instagram, may nangangaral para ang mga tao ay walang
hindi ko narinig yan. Walang nangaral. Meron! May nangangaral sa jeep, sa bus, sa train, sa kalye, sa palengke. At nakarinig ang mga tao. Wala na pong may kakatwiran ng tao, ha? Na magre-reklamo sa harapan ng Diyos. Ay, Lord, hindi ko naman po narinig eh. Eto, ang daming nangangaral. Wala pong araw-araw may nangangaral. Salamat. God bless. Nagkastaan ng Diyos. Kayo na lang po ang pipili. So, mananalangin po ako. Ang dala namin, the love of Jesus, ang pag-ibig ng Diyos. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ang araranasan ko. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, ang verbo na sinasabi, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya po sa umagang ito, lahat ng may tenga na nakarinig, it's time to come back to Jesus Christ. It's time to come back to the one who gives you breath of life. Ang breath of life natin, itong hininga na mayroon tayo, ay galing sa Diyos. At kapag ito'y inalis, patay tayo. Pero nawa, bago po tayo malabutan ng hininga, natanggap na natin si Yeso Cristo. Ang dami pong namamatay ngayon. Kaya po salamat, mananalangin po ako. Yung mga gusto na buhay sa langit, inibitahan ko po kayo na mananalangin po ako. At yung panalangin ngayon, kapag taos-sabi puso, ililigtas po kayo ng Diyos. Hindi po ako ang tagapagligtas. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Mananalangin po ako. Tumabay po kayo sa isang panalangin ng kaligtasan para ang ating kaluluwa mapunta sa langit. Hindi po biro ito. Logic lang po. Bakit kailangan namin mangaral? Sa mga kalye, wala kaming bayad, wala kaming sahod. Bakit? Because Jesus loves you. Jesus loves you. At ayaw ng Diyos na mapahama ka. Tumabay po tayo sa isang panalangin ng kaligtasan ng kaluluwa. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo right now. Hindi namimili ang Panginoon. Ano mang lahi mo, mahirap ka man, pulubi ka man, may kaluluwa ka. At yung kaluluwa mo ay mahal ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na yung kaluluwa mo ay maghirap sa impyerno. Kaya po, gumagawa siya ng paraan para patuloy na manumbalik ang mga tao. Ang gagawin lang po natin magsisi. At sa panahon natin ngayon, ang daming tao nahulog sa kasalanan. Sabi po sa Galatians 5:19, nandun po yung mga kasalanan na dapat nating hingi ng tawad. Pangangalo niya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pag-iinom, paglalasing, pakikisama sa kapwa lalaki, pakikisama sa kapwa babae, na katulad po yan sa Corinthians 9:6. Hindi kakalugdan ng Panginoon ang mga tao na patuloy na namumuhay sa kasamaan. It's time to come back. It's time to receive Jesus Christ para yung salvation mo, yung kaluluwa mo ay matanggap mo. Maraming salamat po. Manalangin na po tayo. Kayo pong mga nagtitinda, yung gustong ipanalangin, may sakit sa ramdaman, free ang panalangin, lumapit ang gustong manalangin. Pero kung nahihiya po kayo, dyan lang po sa inyong pinatatayuan, mag-offer tayo ng panalangin sa Lord at i-honor ng Panginoon. I-honor ng Panginoon ang ating mga panalangin. Matatapos na po tayo. Mananalangin na lang po ako. Hallelujah. Mananalangin po ako ng isang pagtanggap para matanggap natin ang buhay sa langit. Yan ay maganda naman. Ang sikreto po ay pagsisisi, panampalataya, at pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Yan, gusto mo yung Kasi po yung mga mayayabang, yan, gusto mo yung ibabagsak ng Lord yan. Salamat. Pero yung God bless. nagpapakumbaba, Yan kailangan kay na, Jesus. oo nga naman Lord, ako nga pa rin makasalanan, patawarin niyo po ako. Ililigtas ng Panginoon yung lumalapit sa Kanya. So manalangin na po ako. Ate. Samahan niyo po ako manalangin. Seryoso po itong
seryosong panalangin, ha? Kasi kung hindi seryoso, hindi mo mararanasan yung buhay sa langit. Ang ginagawa po namin ay buhay at kamatayan ang nakasalalay po. Pagpili mo po. Okay, manalangin tayo. Manalangin po tayo mga ate kuya para sa inyong kaligtasan ng kaluluwa. Sumunod lang po kayo. Lakasan niyo po. Do not be ashamed. Hindi po kami nahihiya dito tumayo upang ibahagi si Kristo. Wala pong dapat ikahiya. The Bible said. At yung mga taong ikinakaya si Jesus, itatapon sa impyerno. The Bible said. Yung mga taong inire-reject ang babasahin tungkol kay Jesus, Biblia, itapon sa impyerno. Pero once na tayo bumalik sa Kanya, magtatawarin tayo. Manalangin tayo, anak. Gusto mong manalangin? Sabay ka lamang sa panalangin para maligtas ang iyong kaluluwa. Tayo pong tao may kaluluwa. Pero yung mga hayop walang kaluluwa, kapag namatay yung hayop, yan lang yon. Pero ang tao ay pagtatapunan. Okay, manalangin tayo mga mamsi. Kahit po dyan po kayo, manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba. Hindi ko po kaya na pumunta sa langit. Inaamin ko po, makasalanan ako. Subalit, sinabi mo, ang isang tao na humingi ng tawad sa iyo, patatawarin mo. Panginoong Yesus, mag-ari ka sa aking puso. Kinikilala kita na namatay sa cross para sa akin. Sa mga oras na ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan ng Panginoon. Kung kahit isa po ay nanalangin ng kaligtasan, ng pagtanggap, tandaan po natin, ang isang kaluluwa, ang isang tao na nagsisi, ang mga anghel sa langit ay tuwa-tuwa. Tuwa-tuwa po yung mga anghel sa langit. Kaya po nawa, sa umagang ito, nakatanggap po tayo ng patuloy na kaligtasan mula sa Diyos. At magpatuloy po tayong magbasa ng Biblia, manalangin, maghanap ng mga bahay-sambahan na madadaluhan para po lumago tayo sa pananampalataya. Habang hinihintay natin si Jesus Christ sa kanyang pagbabalik sa rapture. Mananalangin na po ako. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po kung mayroon pong nanalangin ng pagtanggap. Salamat po, ikaw po ang mangiligtas. Ang dalangin ko sa mga tao na to na nakarinig na salita ng Diyos sa umagang ito, na magtimo po ito, hindi po nakawin ni Satanas. At nawa po, every time na sila nakakarinig ng salita ng Diyos, i-treasure po nila. Dahil ang salita ng Diyos ang patuloy na magpiligtas sa amin. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng aming buhay. Ang tunay po palang himala ay yung mabago ang aming buhay. Buhat sa kadiliman, kami ay dinala mo sa liwanag. Kaya po sa umagang ito, we continually declaring the goodness of God, salvation, healing, deliverance sa mga taong ito ay maranasan nila. At nawa po pagdating ng panahon, kahit isa po na mga tao dito ay magkita-kita kami sa langit. Dahil napakahalaga ng kaluluwa ng mga taong ito. Ama, inihahandog ko na po sa inyo ang mga taong nakarinig. At nawa po, marami pang maligtas habang kami po ay naghihintay sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, ingatan mo ang kanilang mga buhay, at ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa amin. Maraming salamat po, Ma. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. So maraming salamat po sa umagang ito na tayo nakarinig ng mabuting balita at nawa po maranasan nyo yung regalo ng Diyos. May mga babasahin pa kami. Amen!
Ayan. Yung Tagalog po, kahit po English yung iba, kapag bumili po kayo ng Biblia na Tagalog, na andun din po yun. Ang Panginoon ay may kapangyarihan na turuan tayo. Ang banal na Espiritu po ang kasama natin. So, salamat po sa mga nakinig. Tandaan nyo, Jesus love you so much. Amen? Salamat po ng marami. To God be the glory. Parang dumidilim. Salamat po. Huwag niyo pong itatapon yung mga babasahin na. Alam niyo po, kapag yung mga babasahin na yan, itinapon niyo, ibig sabihin, nireject niyo si Jesus Christ. Kasi po, may mga tumatanggap ng babasahin, abay, naandun na ay, tinatapon. Yan po mga babasahin na binibigay namin sa inyo, yan po ay galing sa Biblia. Piniprint lang po ng maliit para po mabasa natin. Ang original po niya ay galing sa Biblia. Kaya po, bumili po kayo ng Biblia. Amen. Salamat po. Amen. Salamat po sa inyong pagsama. Mga kapatid, hindi pa ngungo. Hallelujah. Glory to God. Lord, salamat po. Nakapagbahagi na po kami. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngungo kaya. Yun. Yan, salamat po. Tapos na po kami mangaral ni Ate Tessie. Ayan. Glory to God. Ang mahalaga na gawa namin ng tungkulin at na mapangiti ang Panginoon. Salamat, Sister Nora. Hindi po ba ngungo? Hallelujah. Amen. Sister Jocelyn, salamat po, Garat. God bless. Nawa po makarating kami dyan sa Iloilo para po tayo mangaral uli. Hallelujah, habang pwede pa. Salamat, Sister Nora. Sister Evangeline, ingat kayo dyan sa Taiwan. God bless po. Sister Trinity, salamat po, Sister Suzette. Salamat po sa inyong pagsama. Salamat sa prayer nyo. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? So, magpapaalam po muna kami. At nakapangaral na sa susunod na mga araw. Hahayo po kami sa bandang Quezon. Panalangin niyo po kami. Salamat sa Panginoon sa mga biyaya niya na kami po ay makapangaral. Thank you po, and to God be the glory. Babay na po muna at kami out na. Thank you po. God bless po. To God be the glory. Bye-bye. Salamat po sa sharing. Bye-bye na, Ate Tessie. Kumusta po kayo dyan sa Japan? Iloilo. Salamat po. Bye-bye. Uuwi na po. Amen. We love you, mga kapatid kay Kristo. Salamat po sa panalangin nyo. Bye-bye. Bye-bye.